Ayan, sige, antayin lang po natin, no? Pagpasensyaan nyo po, medyo nagkakaroon, meron po mga pag-atake po ang kaaway, no? So, medyo mahirap po ang signal ngayon at meron din pong ginagawa dito sa church. So, ipagpaumanhin nyo po. Yan, pagpasensyaan nyo na po mga kapatid. Antayin lang po natin, no? Yung ating mga kapatiran, no? Pasensya na po sa ating mga kapatiran, no? Na-interrupt po yung ating live kanina. At gumagawa lang po, no? Hinahadlangan po ng kaaway yung ating gawain po ngayong gabi, pero siguro antay lang po tayo ng mga ilang saglit lang po, no? Habang tayo ay nantay po natin bumalik yung ating mga kapatiran, no? Salamat po. Shout out po kanila Sister Darla, no? Kanila Sister Billy Remo, kay Pastor Norman, no? Magandang gabi po sa inyo. Pagpaumanhin po muli ng ating mga kapatiran. Tayo po ay na-interrupt kanina, no? Meron lang pong ginagawa po dito sa church at medyo naapektuhan po ang ating signal. At sige po mga kapatid, no? Ipanalangin lang po natin, no, yung ating bishop din. Panalangin po natin yung ating gawain ngayong gabi para po hindi na makagawa yung kaaway. Proteksyonan niya yung ating signal, yung ating connection po, no? At sige po, antay-antay lang po tayo. Shout out po sa ating mga kapatiran, kanila Sister Billy Remo, kanila Sister J. Gerald, Rose Ann Rosales. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po. Kanina po nakita ko sila Brother Pyong at kanila Sister Dayan. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran from Living Water Baptist Church, no, Santa Mesa, at sa inyo po mga missions, no, here and abroad, sa Japan, sa Paris, sa Italy, sa London, sa Canada, at sa iba po pong bahagi, no, ng mundo, no. Magandang gabi po Nanay Normita Petalver, no. Magandang gabi po kay Nanay Normita. Magandang gabi din po sa ating mga kapatiran sa Victory Fundamental Baptist Church, no, sa ating mga missions sa Kalamba at sa Binyan, no. Magandang gabi po sa inyo. Of course, sabi ko nga po kanina, bago po tayo ma-interrupt, no, itong papasok po na next week, simula Sunday, start po ng ating youth rally, no. So, pag-pray po natin, yung mga preparations pa rin po diyan, yung ating mga kabataan, no? Pag-pray po natin. And then, pag-pray din po natin, mga kapatid, no? Yung 13 and 14, yan po ay conference, pastors, workers, preachers, missionaries, lahat po, mga key people, even mga members po are invited po dyan, no? Ipagbigay alam lang po natin, yan po ay gagawin sa MIBM Monterrey, no? Kanila Ma'am Riza, no? So, pag-pray po natin, yung Wednesday, ang ating mga delegates ay ma-assign sa mga various churches. And yung Thursday, tayo po ay pinagpala dito po sa Muntinlupa, magkakaroon po ng outreach, no? Children outreach ang ating mga partners, no? Sila Pastor Tim, sila yung ating mga kapatiran from AIM. And then yung Saturday po ay yung ating Thanksgiving service, no? Yung diyan po aawit ang ating grand choir na pinamumunuan po ni Preacher Jabez. By the way, happy birthday po kay Preacher Jabez, no? Siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan po today, no? So, happy birthday po, no? So, going back yung ating 18, yan po yung ating Thanksgiving service, and then yung Sunday, yung culmination service po, no? So, yan. Praise God, no? Malinaw na raw po. Salamat po sa Panginoon. So, shout out po kay Sister Zenaida Miguel. Magandang gabi po kay Sister Franchette. Kay Mami po, no? Kay Ma'am Merly. Magandang gabi po kay Baby Aya. Magandang gabi din po sa inyong lahat. No, salamat po sa Panginoon. Meron mang struggle, pero salamat at magkakasama pa rin po tayo, no? Pag-pray po natin, sabi ko nga, ating mahal na bishop ay meron pong karamdaman ngayon. Supposedly siya po yung magbabahagi sa atin sa feasting, no? Pero praise God, nabigyan po tayo ng pagkakataon. Sige po, maganda po siguro tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Tayo po ay humingi muna ng gabay sa Panginoon habang hinaantay po natin yung ating mga kapatiran na kumbaga somehow sana maka-join po ulit sila, no, yung kanina pong mga nasa online na po natin. Sige po, let us pray po muna, mga kapatid. Tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon. Let us pray.
Aming Ama, salamat po muli sa oras at pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin para po makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Una po sa lahat, ako po humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, Panginoon. Ano man po ang aking nasabi, naisip, Panginoon, na hindi po tama sa inyong harapan. Ako po humihingi ng kapatawaran po sa inyo, Panginoon. This time po, nilalapit ko po ang aming pag-aaral, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang isang instrumento lamang, Panginoon. Kayo po ang maghawak ng aming internet connection, Panginoon. Asawayin niyo po ang gawa ng kaaway, Panginoon. Kayo po ang siyang magprotekta sa amin this evening, Panginoon. Dalangin ko po yung mga kapatiran namin, nawa sila ay makabalik sa aming live stream, Panginoon, sa aming online. At gayon din po, Panginoon, dalangin ko po na kami po ay inyong paalalahanan, i-remind po this evening, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko po, una sa lahat po, ang aming mahal na bishop sa kanya pong health, Panginoon. Amin pong hinihiling ang kagalingan sa anumang kanyang nararamdaman, Panginoon. Pagalingin niyo po siya. At gayon din, Panginoon, ingatan, Panginoon, hanggang siya po ay makabalik. Kasama po ang aming preacher Jojo, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng karunungan, wisdom, Panginoon, knowledge sa kanyang pangangaral, inyong salita, Panginoon, pag-minister sa aming mga kapatiran sa Ilocos, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin ko po ang kanyang family, si Mama Riz, si Sister Sofia, Panginoon, ang kanyang mga kasama sa tahanan, Pastor Orson, Teacher Tessie, Panginoon, sila Chari, Panginoon, si Sir R.A., maging si Kuya Jun, ang kanyang family, Panginoon, maging si Preacher Jojo po, tsaka si Ate Winnie, Panginoon. Always protect them, Panginoon, provide for their needs, Panginoon. At kayo po mag-bless, magtumugon sa kanilang mga panalangin hiling, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming paparating po na conferences, Panginoon, starting May 12 this coming Sunday, ang Youth Rally, Panginoon. Lahat po ng mga dadalo, Panginoon, especially po ang aming mga kabataan, pagpalain niyo po, Panginoon. Hinihiling ko po ang katagumpayan po nito, Panginoon. I-challenge niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po sila Pastor Team, sila Evangelist Seth, ang kanilang team, Panginoon. Para po sa amin, Panginoon. Salamat po sa partnership with AIM, Panginoon. Gayon din, dalangin ko po, Panginoon, ang 13 and 14, ang conference po sa Monterrey, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon. I-challenge niyo po mga manggagawa, Panginoon. Palakasin muli, Panginoon, at hamunin muli sa paglilingkod. Gayon din po, Panginoon, ang Thanksgiving service, ang culmination service, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may sakit din po at this point in time, Panginoon, batid niyo po kung sino ang aming mga kapatiran na meron pong sakit, Panginoon, pero nilalapit din po namin ang patuloy na recovery po. Kay Sister Mirna Tumandaw, Panginoon, ang provision niyo po sa kanilang pangangailangan, sa kanyang recovery, Panginoon. Kay Sister Maricel Consina, Panginoon, dalangin ko rin po ang kagalingan, Panginoon. Lahat po ng aming mga kapatiran, senior citizen, Panginoon, na hinihiling po namin ang dagdag na taon pa po sa kanila, Panginoon. Mas mahabang taon pa po na makasama namin sila, Panginoon. Especially po ang aming inang Charing, Panginoon, ang aming mahal na Bishop, Panginoon. Si Tita Aida, Panginoon, patuloy na recovery po, magandang response sa treatment po sa kanya, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, Panginoon. Kayo po magprotekta sa kanila, magbigay kaaliwan sa tuwing sila po ay nalulumbay, Panginoon. Ang mga kapatiran na humihingi din po ng oportunidad para po sa bagong trabaho, Panginoon, inyo po itong ipagkaloob, Panginoon, ayon sa kanilang katapatan, ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. At gayon din ang aming pag-aaral, muli niyo po kaming hamunin, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So sige po, shout out po ulit, no, sa ating mga kapatiran na naririyan, kay Sister Percy Zapata, no, kay Mami Percy, magandang gabi po. Kay Sister Jessie Petalver Canteleps, magandang gabi po. Sister Annalisa Lacuna, kay Sister Linda Kagomok, magandang gabi po. Billy Remo, magandang gabi po. Kay yan, si Sister Mirna po, kasama pa rin po natin, no, sa ating feasting. Magandang gabi po, no. At happy birthday din po. Kanina nabati na po natin ang ating Preacher Jabez, no. At dito po sa aming church, nagse-celebrate din po ng kaarawan, isa po sa aming mga kabataan, si Brother Justin, no. Makalinaw, no, isa po sa ating kabataan po dito. Happy birthday din. Yan, magandang gabi po kay Pastor Mark J. Loyola. Good evening, my friend, no. Kay Pastor Bong Bernales, magandang gabi din po. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, no, magandang gabi po. Salamat at nakabalik po kayo, no. So sige po, siguro maganda bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, handugan ko po muna kayo ng isang tanging bilang, no. I hope and I pray na maging pagpapala po ang ating handog na awit para po sa inyong lahat, no, at para po sa Panginoon.
Salamat po sa Panginoon sa pribilehyo na ako ay makaawit para po sa atin, no? So, I hope and I pray na tayo po ay handa na para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? Pero shout out pa rin po sa ating mga nakikita, no? Kanila Sister Emeline Siervo na naririyan po ngayon, kay Sister Sharon, magandang gabi po. Brother Anthony, magandang gabi po. Sister Zenaida Miguel, magandang gabi po sa lahat, no, na naririyan. At sige po, tayo na po ay sandaling mag-aral, no? At I hope and I pray na ito po ay maging beneficial po sa atin, no? Ito po ay naipangaral ko na mga kapatid sa aming church, pero po hayaan yung i-share ko rin po sa atin, no? Kumbaga, para po kahit papano, I hope and I pray na maging blessing din po yung ating pag-aaralan, no? Mula po sa 1 Peter chapter 3, no? Basahin ko po 1 Peter chapter 3 at beginning verse 10 hanggang 12. Sabi po dito mga kapatid, "For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil." Now, ang ating pong devotion, ang ating pong pag-aaralan this evening ay pinamagatan po nating ways to see good days. Mga paraan, no? Steps, kumbaga, mga pamamaraan kung paano tayo magkakaroon ng mga magagandang araw sa ating buhay, no? So, sige po, tayo ay humingi po ng gabay sa Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Salamat po aming Ama for your word. Salamat po sa gabing ito na ipalagkaloob niyo sa amin to learn more sa inyong Panginoon at to learn more about the Bible, Panginoon. Dinadalain ko po ang aming pag-aaral, Panginoon. Muli, gamitin niyo lamang po ako bilang mouthpiece, Panginoon, sa amin po mga kapatiran at bless niyo po kami through your word, Panginoon. Salamat po. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Ways to see good days, no? Yan po yung ating pag-aaralan. Now mga kapatid, paano ba natin ma-differentiate? No, paano ba nating malalaman na meron tayo yung araw ko maganda at from bad days? How can we differentiate good days from bad days? Kapag po ba walang problema, no? Kapag hindi po ba nakakaranas ng maraming problema o kaya maraming blessings na nararanasan, yan ba yung masasabi nating good days, no? Kapag easy lang po yung takbo ng buhay, kumbaga hindi tayo nakakaranas ng matitinding pagsubok, walang mga hardships, yan po ba yung matatawag nating good days? No? Yes, probably we can say na good days yon. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa call center, no, sa BPO, meron po kami mga tinatawag na good days at bad days. Nung ako po ay nasa sales, good days ang tawag namin kapag maganda yung kapag kami nakakabenta, no? Kapag bad days naman, kapag walang masyadong benta, no? At customer service po, nakapagtrabaho din po ako sa call center or customer service representative, tinatawag din po namin good day. Yung araw namin, yung pasok namin, kapag kumbaga sa buong araw, hindi kami masyadong nakakaranas ng irate customer o yung mga nakikipag-away na customer, kumbaga. No? So, yun yung mga tinatawag nating good days. Now, mga kapatid, diba? I am sure you will agree with me. Lahat naman po tayo gusto natin meron tayong good days, di po ba? Lahat tayo gusto natin na experience yung magandang takbo ng buhay, magandang takbo ng araw sa araw-araw na nilikha ng Panginoon. Di ba? Gusto natin maayos lagi. Di ba? As much as possible, ayaw natin ng mga bad days. Lahat po tayo, ang desire natin is to enjoy our life. Di ba? And to have good days ahead of us. Diba? Wala naman pong masama doon mga kapatid. In fact, gusto po ng Panginoon yun para sa atin. Pero in reality po mga kapatid, because tayo po mga kapatid, naririto pa po tayo sa mundo. No? Nandito pa tayo sa wicked world. Diba? We do have disappointing days. Diba? Makakaranas talaga tayo ng mga heartbreaking days, difficult days, disappointing days. Diba? Na minsan, diba, kahit pilitin nating maging masaya, may mga pagkakataon po talaga sa ating buhay. Diba, na kumbaga, pag naaalala natin, di po ba, yung mga bagay na nagpapabigat sa ating puso, kapag naaalala natin yung mga problema natin, yung mga nagpapabigat sa atin, minsan, hindi maiwasan na tayo, bilang tao, nawawala po tayo sa mood. Diba, nababad trip tayo.
Umiiyak tayo. 'Di ba? Sabi nga ng ating mahal na bishop, 'di ba? Wala pong exempted doon, mga kapatid. Sinabi na po 'yan sa Bible, 'di ba? These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Sabi po ng Panginoon, in the world you shall have tribulation. Pero alam niyo maganda, mga kapatid, sabi ng Panginoon, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. No, yan po yung magandang paalala po sa atin. Pasensya na po, medyo naging magulo yung buhok ko po, no? Pero mga kapatid, no, ang gusto ko pong sabihin, sa bawat tao, mga kapatid, yan po ang realidad ng buhay, no? Realidad po yan ng buhay na lahat po tayo nakakaranas po ng bad days. 'Di ba? Mga disappointing days, heartbreaking days. 'Di ba? Pero ito po yung purpose ng mensahe na ito, mga kapatid, makapagbigay encouragement sa atin na kung susundin po natin kung ano yung sinasabi ng Bible, we can turn these bad days, mga kapatid, into good days pa rin po. Pwede pa rin nating mai-consider as good days. 'Di ba? At yung buhay magiging blessing po para sa atin. 'Di ba? Now, it doesn't mean, mga kapatid, do not get me wrong, hindi po ibig sabihin na wala na pong problema, wala nang pagsubok, mga kapatid, don't get me wrong, hindi po 'yan ang gusto kong sabihin. Ang gusto ko lamang po, mga kapatid, meron mang good days, pero kung susundin natin yung sinasabi from the Bible, mga kapatid, yung buhay magiging blessing pa rin po sa atin. Good day pa rin, kumbaga. 'Di ba? Now, mga kapatid, few things I want to share with you from the Word of God. Mula sa ating binasa, sabi po sa 1 Peter 3:10, 'di ba? For he that will love life and see good days. 'Di ba? Yung magmamahal daw sa buhay at gustong makakita ng mga good days. Unang-una, sabi po doon, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. So, mga kapatid, for our first point, sabi po ng talata ng Biblia, for us to have good days, stay away from evil speaking. Iwasan daw po natin, mga kapatid. 'Di ba? Kung gusto raw po natin maging masaya ang ating buhay. Alam niyo, very practical ang application po nito. Kung gusto raw po natin maging masaya sa ating buhay, wag daw po tayong, mga kapatid, kung ano-ano yung sinasabi. 'Di ba? Sa mababaw na salita, mga kapatid, wag daw po tayong magsasalita ng mga bagay na hindi gusto ng Panginoon, na hindi po gusto ng Diyos. Would you agree with me, mga kapatid? 'Di ba? Stay away, mga kapatid. Sabi doon, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. 'Di ba? Alam niyo po, mga kapatid, if you will notice, 'di ba, sa panahon po natin ngayon, 'di ba, in our time, dito po sa panahon natin ngayon, ang mga tao po ang bilis-bilis magbigay ng komento. Ang bilis-bilis magsalita sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Ang bilis-bilis nilang magsalita. Anong sabi ng Proverbs, mga kapatid? That in the multitude of words there wanteth not a sin. 'Di ba? But he that refraineth his lips is wise. Sabi ng kawikaan, mga kapatid, sa dami daw po ng sinasabi natin, in the multitude of words there wanteth not a sin. 'Di ba? Sa dami po ng sinasabi natin, hindi daw po pwedeng hindi tayo magkakamali. Pero anong sabi po, anong kadugsong nun? Pero siya na nagko-control ng kanyang mga sinasabi, marunong daw po. 'Di ba? Sa dami raw po ng sinasabi natin, hindi pwedeng hindi tayo magkakamali. 'Di ba, meron tayong naririnig na less talk, less mistake. Hindi po ba? Totoo po yan, mga kapatid. Kasi po sa panahon po natin ngayon, even Christians, mga kapatid, 'di ba, ito yung dapat nating matutunan. Kasi, mga kapatid, even Christians, 'di ba, ang mga tao po ngayon, kumagalag ang pakiramdam nila, they are so entitled na magsalita sa mga bagay-bagay, magbigay ng kanilang pananaw, magbigay ng kanilang opinion, mga kapatid, sa mga bagay or issue. 'Di ba? Kung magbibigay tayo sa mundo lang, mga kapatid, ang dami pong ganyan. Na in the end, sila din yung, 'di ba, binabash ng mga tao sa ating mga celebrities, 'di ba? For example, si Vice Ganda, 'di ba? Si Joey De Leon. Ang bilis-bilis nilang magbigay ng mga komento sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Pero in the end, iiyak sila, magkakaroon sila ng public apology dahil sa unang nasabi nila. 'Di ba? O minsan, i-justify nila kung ba't nila sinabi yun. In the first place, kung hindi kagad nagsalita, 'di ba, hindi kagad nagbigay ng komento sa isang bagay, hindi naman kailangan ng magpaliwanag pa. Mga kapatid, ang gusto lang po nating bigyang diin, mga kapatid. 'Di ba? Huwag po kagad tayo nagsasalita. 'Di ba?
Slow to speak, slow to wrath nga mga kapatid. Isipin po muna natin bago tayo magbigay ng komento sa mga bagay-bagay. Isipin natin, di ba, makakatulong ba itong sasabihin ko sa kapwa ko? Di ba? Ako ba ay, ito bang bibitawan kong salita, makakatulong po ba? Di ba, sa aking kapatiran, sa mga tao na kapaligid sa akin. Di ba, kahit minsan tayo mga mananampalataya, kaya tayo minsan nababad trip. Kaya minsan sirang-sira yung araw natin. Kasi kapag meron tayong nakita o kaya meron narinig tayo, meron tayong nakita isang bagay, meron tayong narinig. Di ba? Lagi na kagad tayong may opinion. Nakita natin si preacher. Ay, mali yung beating ni preacher ganito. Di ba? Nakita natin nagsalita, merong isang speaker. Nagsalita, nag-preach. Di ba? Mali yung grammar niya, hindi siya marunong gumamit ng subject and verb agreement. Oh, kapatid, yung sa mga ganong simpleng bagay, minsan pag sinabi natin yun, sa makakarinig, hindi naman makakatulong na sa kanila yun. So minsan tayo mga kapatid, di ba, huwag na tayong magsalita kung hindi naman po makakatulong. Di ba, minsan meron po kagad tayong mga sinasabi. Iwasan po natin mga kapatid, na meron tayong mga hot topic sa mga kwentuhan natin. Di ba? I still remember, nag-preach ang ating mahal na PNG, mahal na bishop din. Di ba si PNG, nag-preach siya about yung tungkol sa pagsasalita. Di ba? Ang ating mahal na bishop, isang prayer meeting, joint prayer meeting ng Victory at Living Water. Di ba? Nag-preach siya about yung follow peace. Paano magagawa yun, mga kapatid? Di ba? Unang-una, pigilan natin yung pagsasalita natin. Diba? Tama po si Sister Franchette. Do not gossip. Yun yung message ng ating PNG. Diba? Learn to control our tongue. Diba? Kontrolin natin yung ating dila, mga kapatid. Kaya nga po ang Panginoon na marunong sa lahat. Diba? Isinil niya yung dila sa loob ng bibig natin. At sa loob ng bibig, meron ng ngipin, meron pang labi. Para hindi ka agad lumalabas. Diba? Kaya po nakasilyan, mga kapatid. Diba? Bakit po ba minsan nagkakaroon o minsan madalas nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga kapatiran, sa mga kaibigan natin? Di ba? Kasi po mga kapatid, kapag may pumapasok na chismis, di ba? Kapag mayroong sinabi na kumbaga nakarating sa isang tao, hindi niya nagustuhan yung sinabi, di ba magkakaroon na ng iringan? Di ba mga kapatid? No matter how true yung information na hawak-hawak natin, mga kapatid, kahit gaano pa katotoo yan, kahit gaano ka, kumbaga, valid ng information na hawak-hawak natin, kung hindi naman po yan makaka-bless, kung hindi naman po makaka-edify ng ating kapatid, kahit gaano pa katotoo yung chismis na yan, huwag na po nating sabihin. Keep it to ourselves. Keep our comments to ourselves, mga kapatid. Think before we speak. Bago po tayo magsalita, isipin muna natin. 'Di ba? Mga kapatid, just try to imagine paano nating mawiwin yung mga tao na sa labas kung mismong tayong nasa loob, mga kapatiran, tayo mismo yung nagsisiraan, tayo mismo yung nagbabakbakan. 'Di ba? Paano batok sasama sa iyo? Kayo nga mismo kung ano yung mga sinasabi niyo sa loob nyo eh. Di ba mga kapatid? Everything na lalabas po sa ating bibig, di ba? Sa ating pong everything na sasabihin natin, either it can build up or can destroy. Mga kapatid. So, doon na tayo sa build up, mga kapatid. I-build up natin yung kapatiran natin. Di ba? Ano ba yung biblical? Kung meron po tayong hindi nagugustuhan sa ating kapatid o kaya offended tayo sa ating kapatid, meron tayong kumbaga somehow hindi natin gusto sa ating kapatiran, talk to them directly. 'Di ba? Yan po ang biblical approach. 'Di ba? Hindi yung kani-kanino pa natin ikinukwento. Not knowing, 'di ba, na parang isang apoy yan na mahirap ng puksain. 'Di ba? Binigay ko nga pong example dito sa aming kapatiran, dito sa aming church, meron kaming kapatiran na kumbaga namamasada siya tuwing gabi. 'Di ba? Masipag siya pag nandito siya sa church. 'Di ba? Shout out po kay Brother Jaime, 'di ba? Masipag siya kapag nandito siya sa loob ng church, talagang linis na linis po 'yan, at minsan isinasantabi niya yung trabaho niya para makapag-minister. And we praise God for that. At sa gabi po, siya po ay namamasada, nagta-tricycle. 'Di ba? Paano kung halimbawa may makakita nagchismis, uy, nakita ko si brother ganito, kung sino-sino yung sinasakay niya.
Di ba? Totoo naman kung sino-sino yung sinasakay niya. Bakit? Namamasada siya pero iba na yung dating. Di ba? Kapag isinabi natin sa iba, pag ganun ang approach, kung sino-sino sinasakay ni ano. Di ba? Not knowing na trabaho niya yun. Pero anong dating? Chismis na po. Di ba? So, mga kapatid, let us use our tongue lamang, yung dila natin, gamitin lamang po natin sa pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga ng talata din natin, let him eschew evil. Di ba? Ibig sabihin nun, avoid, despise, abstain, mga kapatid. Instead na kung ano yung sabi po natin, mga kapatid. Di ba sabi ng Bible, do good. Di ba doon sa mismong talata natin, mga kapatid, yun po yung binasa natin kanina. Di ba, let him eschew evil, verse 11, and do good. Gumawa po tayo ng maganda. Instead na nagsasalita po tayo ng kung ano-ano. Di ba? So, hanapin natin kung paano tayo magiging blessing sa ating kapwa. So, unang-una mga kapatid, for us to have good days, let us stay away from evil speaking. Number 2 mga kapatid, verse 11. Diba? Doon sa binasa din natin, let him eschew evil and do good. Let us seek peace. Yun po yung maganda. Number 2, seek peace. Hanapin daw po natin yung kapayapaan, mga kapatid. Di ba? Sabi po sa Romans 12:18, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Paano raw po tayo magkakaroon ng good days, mga kapatid? Hanapin natin, ang pursue natin, yung kapayapaan. Di ba? Pwedeng may mga problema tayo, pwedeng may mga isipin tayo, mga kapatid. Pero it can be considered as good days, mga kapatid. Listen to this. Kapag alam natin, 'di ba, na maayos yung relasyon natin sa bawat isa. 'Di ba? Kapag maayos yung relasyon natin, even if meron tayong problema, meron tayong mabigat na meron tayong pasanin, may pagsubok tayo sa buhay. Pero alam niyo mga kapatid, it can be considered as good days pa rin yung everyday na binibigay ng Panginoon, knowing na tayo mga kapatid, wala tayong inaargabyadong tao. Maayos ang relasyon natin sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran, sa ating pastor, sa ating mga kaibigan. 'Di ba? Seek peace. 'Di ba? Wag po tayong palaaway, mga kapatid. 'Di ba? Hindi niyo po ba napapansin? Hindi lang ang mga tao sa panahon natin ngayon napakabilis magsalita. Sa panahon din po natin ngayon, mga kapatid, ang mga tao sobrang tapang. 'Di ba? Sobrang tapang po ng mga tao na 'yun na minsan sila na yung mali. Sila na yung nakaargabyado, sila pa yung galit. 'Di ba? Sila pa yung pinagmumulan ng kaguluhan, mga kapatid. 'Di ba? Bilang isang Kristiyano, mga minamahal, ang matutunan po natin na wag po tayong pinagmumulan ng kaguluhan. Saan po ba tayo inahalin tulad bilang isang, 'di ba, tayo as Christians, mga kapatid, tagasunod ni Kristo, tayo po ay inahalin tulad, 'di ba? Sa tupa. Sheep, mga kapatid. Ano po ba yung nature ng tupa? Maamo po ang isang tupa. Wala kang makikitang tupa na nanunuwag. 'Di ba? Kambing po 'yon, mga kapatid. Ang tupa, kahit anong gawin mo diyan, wala pong pakialam yan. 'Di ba? One of the meekest creature, mga kapatid, is the sheep. 'Di ba? Hindi po nangangagat yan. 'Di ba? Maamo po ang tupa. 'Di ba? So, mga kapatid, 'di ba, learn to control our emotions. Yung ating emosyon, mga kapatid, kontrolin po natin. Paano po? Di balik po tayo doon sa point number 1 natin. For us to seek peace, let us stay away from those evil speaking. Di ba? Wag po tayong mabilis magsalita na para po hindi po tayo napapatrobol. Para matutunan po natin yan, makontrol po natin always din, hindi lang ang emosyon natin, yung dila po natin, para maging mapayapa yung ating buhay. Kasi, mga kapatid, kung hindi naman tayo papaapekto sa mga naririnig natin, di ba? At ipagpapasa Diyos na lang natin, kahit may mga sinasabi pa sa atin, pero ipinagpapasa natin, di ba? Wala tayong magiging masyadong isipin. Di ba? Sila yan eh. Sila po yan. Kung sila, marami sinasabi sila sa atin, hayaan natin sila, let them be. 'Di ba? Pananagutan nila sa Panginoon yan. Pero tayo, mga kapatid, hindi natin makokontrol kung ano yung reaksyon ng mga tao sa atin, kung ano yung magiging treatment ng tao sa atin. Ang makokontrol po natin, yung emotions natin. Tayo mismo. 'Di ba? As Christians, we should be peacemakers.
Di ba? Alam ko naman po mga kapatid na tayo, mga talagang mananampalataya, mga naririto pong kasama natin, hindi naman po talaga mga palaaway. We are just being reminded, just like Apostle Paul said, live peaceably with all men, mga kapatid. Di ba? Meaning to say, not just with our fellow believers, maging sa ating komunidad. Diba? Kasi po there are times na talagang ang mga unbelievers, I'm sure you will agree with me, ang mga unbelievers talagang, lalo't pag alam nilang tayo mga mananampalataya, susubukin yan yung pasensya natin. Diba? So yes, minsan mga kapatid, it may sound unfair sa ating part, pero kailangan nating pigilan ng ating sarili mga kapatid. Piliin natin na manahimik na lang kasi dala po natin hindi lang yung pangalan ng pamilya natin, dala po natin yung pangalan ng Panginoon. 'Di ba? How can we win them kung tayo, 'di ba? Hindi pala away tayo sa ating komunidad. Knowing na tayo mananampalataya, ang nayuyurakan hindi lang tayo mga kapatid, maging si Kristo. Kaya minsan sinasabi sa atin ng mga tao ng mundo, 'di ba? Yan ba ang Kristiyano? 'Di ba? So tayo mga kapatid, seek peace lang tayo. Hanapin natin yung kapayapaan. So nakakadalawa na po tayo. So for us to have good days, diba? Stay away from evil speaking at seek peace. Number 3, speak God's oracles. So 11 pa rin po sa 1 Peter naman po. 1 Peter 4 verse 11. If any man speak, kung sino man pong tao daw magsasalita, let him speak the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability which God giveth. So on and so forth mga kapatid. So sabi doon sa first part, kung tayo daw po ay magsasalita, ang sabihin daw po natin, yung mga patungkol sa Panginoon. Mga kapatid, yung point number 3 natin, if we want to see good days ahead of us, we should learn. Diba? Matutunan natin, we should share the word of God, mga kapatid. Diba? Yung gospel mismo, yung dapat yun yung lumalabas. Yung salita ng Panginoon, mga aral mula sa Biblia. Instead na kung ano-ano po yung mga pinag-uusapan natin, instead na kung ano-ano yung mga sinasabi natin, why not ang Diyos ang maging sentro ng ating usapan, mga kapatid? 'Di ba? Yun po yung maganda. 'Di ba? Nasa ating fellowship, instead na pinag-uusapan natin yung buhay ng may buhay, ang pag-usapan natin kung gaano kabuti yung naging yung Panginoon sa ating buhay. 'Di ba? Ito mga minamahal, pag dito natin i-apply, speak God's oracles, dito natin i-apply yung bilis ng pagsasalita natin sa kabutihan ng Panginoon. Minsan po mga kapatid, kasi minsan pagdating sa pag-share ng gospel, pag-blessing report, pagsasalita ng patungkol sa Panginoon, tikom ang bibig natin. 'Di ba? Pero po pagdating sa chismis, pagdating sa kung ano-anong mga bagay, minsan diyan tayo ganado. Now mga kapatid, hindi po tayo magkakaroon ng mga good days kung sa ganyan natin gagamitin yung ating bibig. Speak God's oracles mga kapatid, yung kabutihan. Gaano ba naging mabuti ang Panginoon? Ano bang ginawa ng Panginoon sa buhay natin? 'Di ba? Sabi ko nga po sa aming church, hindi masama na pag-usapan natin yung basketball. Paborito ko 'yan. 'Di ba? Businesses, wala pong masama diyan. Yung mga common interest, it is good mga kapatid. What I am trying to emphasize is sana po, kung kaya po natin bilang mananampalataya sa ating mga kwentuhan, kung kaya natin maging bangka, di ba? Pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan, sana pagdating sa pagdating sa salita ng Panginoon, di ba? Pagdating sa mga bagay na espiritual, sana bangka din po tayo, di ba? I always remember yung sinasabi ng aking father nung nabubuhay pa po siya. Estudyante pa po kami sa academy noon. Kapag mabuti ang gagawin, huwag mahihiya. Kapag masama, doon tayo mahiya. 'Di ba? Kapag mabuti yung ating sasabihin, mga kapatid, huwag natin ikahiya. Pero kapag masama yung sasabihin natin, mahiya tayo. 'Di ba? Parang unfair naman po kasi sa Panginoon na tayo nag-share tayo sa ating social media platforms, 'di ba? Ng mga jokes, ng mga memes, ng mga kung ano-ano sinishare natin dyan. Pero minsan, nahihiya tayong i-share yung feasting on the divine verses, yung live stream ng ating church. Diba? Yung mga verses, nahihiya tayo mag-post ng verse about God's goodness. Diba? Sa ating mga Facebook account, kumusta, ano yung mga nakikita dyan? Walang masama na mag-share ka ng joke, mga nakakatawang videos. Pero sana, na-share mo din yung gawain ng Panginoon. Diba? This is the best way mga kapatid to enjoy life and to see goodness. Diba? To see good days.
Subukan lang natin mga kapatid. Di ba? Subukan natin i-try. Di ba? Subukan natin mga kapatid. And you will see the big difference. Di ba? Awit tayo ng mga papuri para sa Panginoon. Di ba? Let us sing to the Lord mga kapatid. Di ba? Awit tayo ng mga heavenly songs. Hindi lang yung mga secular songs. Di ba? It is one way of proclaiming God's goodness. Di ba? Kung ang mundo nga mga kapatid, hindi silang nahihiya sabihin na thank you kay Papa God, mga ganyan-ganyang bagay. Di ba? Ina-attribute lagi nila sa Panginoon. How much more tayo mga kapatid? Huwag nating ikahiya. Kahit kailan mga kapatid, hindi po nakakahiya na i-proclaim yung mga aral, yung biyaya, yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi po nakakahiya yan. So mga kapatid, one way to see good days ahead of us is to speak God's goodness or to speak God's oracles. And number 4, one way to see good days is to serve God. Diba? Sabi sa 1 Peter 4:11 then, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Ito po talaga mga kapatid, nagbibigay kagalakan po dapat sa atin. 'Di ba? Dapat ito, given na to. Nagpapasaya dapat sa atin ito, yung mapaglingkuran yung Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Yung tayo magamit yung ating buhay, dapat nakapagpapasaya sa Panginoon yan. Are you happy mga kapatid na tayo nakakapag-serve sa Diyos? 'Di ba? Praise God. 'Di ba? Parang ang ironic naman po kasi sa atin na magiging burden sa atin o pabigat sa atin, 'di ba? Yung gawain. When we say burden, it pertains to dun sa negative side ng burden. Kung baga, ang bigat-bigat sa atin, nagigising ng umaga, pupunta sa church. Di ba, ang bigat-bigat sa atin na magjo-join sa mga fellowships. Hindi po yun mga kapatid. Dapat mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, di ba? Dapat nagbibigay kagalakan po sa atin. Anong sabi ng Bible? When we are sing, di ba? Speaking and making melodies in our heart to the Lord. Pagpupunta sa church, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Di ba sabi ng pag nagsaserve, let us serve the Lord with gladness. Di ba? Hindi dapat mga kapatid na pagdarating yung Sunday na naman. Di ba? Hindi po dapat ganon. Pwedeng Monday na naman. Ganun dapat. Pero hindi po dapat applicable sa Sunday yon. Dapat pag Sunday, yes, praise God, Sunday na naman. Saturday pa lang, excited na tayo maging Sunday. Di ba? Ang gusto ko pong bigyang pansin natin dito mga kapatid, yung sinabi ng talata, sa sinabi ni Pedro, if any man minister, let him do it as the ability which God giveth. Di ba? Napansin niyo po yun mga kapatid? Ano po meron dyan? Yes mga kapatid, if we want to have good days, we must serve our God. Di ba? We must serve our God, given na po yun. Pero ito po yung catch doon, kumbaga, para maintindihan po natin. Maglingkod po tayo ayon sa disenyo ng Panginoon. Mas magiging masaya po tayo doon mga kapatid kapag tayo naglilingkod tayo sa paraan ng na gusto ng Panginoon, sa disenyo ng Panginoon mga kapatid, according to our God-given ability. 'Di ba? Sa abilidad na ibinigay ng Panginoon. Kasi truth of the matter is mga kapatid, hindi po tayo, we cannot minister the same way. Iba-iba po tayo ng panawagan sa Panginoon. Kagaya po ng inyong lingkod, ang calling po ng Panginoon sa akin is for full-time ministry. 'Di ba? Merong tinawag ang Panginoon sa pagtuturo ng mga bata. 'Di ba? Sa pagluluto. Iba-ibang form ng ministries mga kapatid. Hindi ko pwedeng gawin na ministry ko yung pagluluto mga kapatid. Hindi po ako diyan, taga-tikim pwede. 'Di ba? Taga-ubos ng niluto pwede po, pero ako yung magluluto, hindi po mga kapatid. The same way sa atin. 'Di ba kapag tayo ay dinesign ng Panginoon na as cook ng church or as teacher ng Sunday school, as teacher ng outreaches, doon tayo mag-perform according kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Hindi po pwedeng tayo ay usher, 'di ba? Hindi pa pwedeng tayo ay church usher. Gusto natin tayo yung masusunod sa mga decision making. It's up to the pastor mga kapatid. 'Di ba? Kagaya po ng katawan. May kanya-kanya po tayong function. Ang function ng kamay is to reach out. Ang bibig at dila ay para sa pagsasalita. Ang paa po ay para sa paglalakad at pagtakbo. 'Di ba? Alamin po natin kung saan tayo nakadisenyo. 'Di ba? Kung ang disenyo sa atin ng Panginoon, kamay, act tayo as kamay.
Kung tayo ay nakadisenyo as paa, mag-act tayo as paa. Diba? I'm sure you get what I'm trying to say. Lahat ng parts importante, mga kapatid. Kailangan lang, mga kapatid, diba? Mag-function tayo according sa gusto ng Panginoon. Hindi po pwedeng tayo yung Sunday school teacher. Nakita ko yung isang young people, may ginagawang kasalanan, ako magdidisipline sa kanya. Hindi. As Sunday school teacher, diba, i-report mo sa pastor, sa kinauukulan, na kapag may nakita kang may ginagawang mali, isabihin mo sa pastor. Hindi ikaw yung magbibigay ng disciplinary action, mga kapatid. Kaya po minsan, kahit nagsaserve tayo, listen to this, mga kapatid. Kaya po minsan, kahit nagsaserve naman tayo, pero nandun pa rin yung parang kulang. Di ba? Parang nakukulangan tayo, parang hindi pa rin tayo masaya. Kasi minsan, mga kapatid, di ba? Hindi tayo nagfa-function according sa gusto ng Panginoon. 'Di ba kahit po sa choir, mga kapatid, sa choir may kanya-kanya pong boses para mag-harmonize. Merong tenor, alto, soprano at bass. Ako po ay nailagay sa tenor, hindi po ako pwede sa bass. Hindi po ako pwede sa alto. 'Di ba? Hindi pa pwedeng yung alto, mas marunong sila sa tono ng tenor. 'Di ba? Ang tono ng alto ay para sa alto. 'Di ba? Diyan ka function. Hindi po magagalit si Preacher Javis. 'Di ba? Kapag ikaw ay alto, ang tinuturo mo yung tenor. 'Di ba? Ganon din po para mag-harmonize. Huwag tayo magkainggitan sa ministry ng iba. 'Di ba? Pag inamin lamang po natin, mga kapatid, pagbutihin natin, ibigay natin yung best kung saan tayo inilalagay ng Diyos. At yung pinakahuli natin, mga kapatid, once we serve God, sincerely glorify God. Ibigay lang natin para tayo, ito yung punot dulo ng lahat, mga kapatid. Diba, ito yung pinakalundo ng lahat. How can we have good days despite heartbreaks, despite problems, trials? Diba? Yung mga bad days na yan. Ano pa man daw po yung pinagdadaanan natin, mga minamahal, always give God the glory para magkaroon tayo ng good days. Yan po ang sikreto, mga kapatid. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Nakakaranas tayo ng pagkabigo? Praise God. Sa kanyang papuri. Di ba? Nagagamit tayo sa ministry? Purihin ang Panginoon. Meron tayong nararanasang problema, heartbreaking moments. Alam ng Panginoon yung ginagawa niya, sa kanyang papuri. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ibalik po natin lahat ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yan po ang sekreto kung paano tayo magkakaroon ng good days. Di ba? Mas masarap mag-travel sa buhay. Di ba? Mag-travel along life's journey. Knowing na lahat ng ito, mga kapatid, ibinabalik lang natin sa Panginoon. There will be heartbreaking days, heartbreaking moments ahead of us, mga kapatid. Hindi ko sinabing easy na ang buhay. Hindi ko sinabing hindi na po tayo makakaranas ng problema. There will be, mga kapatid, heartbreaking moments ahead of us. But I can assure you, mga kapatid, sigurado po ito, we can have good days if we will follow what the Bible says. Diba? Hindi po sa dami ng material na bagay or taas na accomplishments natin, mga kapatid, but it is how close we live for God. We can have these good days. How can we glorify God despite of everything, mga kapatid? Diba? Merong mga ganun, mga kapatid, na kahit sila nakaranas na ng problema, diba? Nakikita pa rin natin, bakit ganun? Masaya pa rin siya. Namatayan na sila. Diba? Pero parang hindi sila natitinag. It is because, mga kapatid, binabalik lang nila yung papuri sa Panginoon. It is always the Lord, mga kapatid. So for us to have good days, diba? Practical application. Stay away from evil speaking. Diba? Seek peace. Diba? Yan po yung mga simpleng bagay na pwede nating may apply sa ating buhay, mga kapatid. Speak God's oracles, mga kapatid. Serve God. And sincerely glorify God, mga kapatid. I hope and I pray na tayo po ay pinagpala, no? Sa simpleng mensahe po na ating dinala this evening. Pasensya na po, kanina medyo nagkaroon tayo ng somehow challenge at difficulty, no, sa connection natin. Pero purihin ang Panginoon. Naririto pa rin po tayo. Nakatapos po tayo ng gawain. Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Aming Ama, salamat po. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa paalala. Salamat po
dahil nandiyan po kayo para sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga good days na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat sa pagsubok. Salamat po sa inyo. Panginoon, binabalik ko po sa inyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, salamat po mga kapatid, no? Salamat. Tayo po ay nakatapos ng gawain po ulit, no? At purihin po ang Panginoon, no? Sa shout out po sa lahat ng ating mga kapatiran na naririyan, kanila Tita Gina Mabalot, Tita Cory Simañez, Sister Linda